Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Kamusta ang mga buhay? Kamusta ang inyong linggo? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman tayo. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan. Puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, mga sweetics, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, mga adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno, mga mandarambong, mandurukot, mga impakto, mga demonyo, mga masasamang elemento, masasamang espiritu, mga satanas, Judas, Barabas sa gobyerno. Kamusta naman ang mga nagpunta dyan sa rally? Kamusta naman yung mga rally-rally? Lagay nyo nga dyan sa comment section. Hindi tayo masyadong Hindi tayo masyadong naka-focus or nakabalita patungkol dyan sa mga rallies. May mga rally ba? Napuno ba nila yung EDSA? Kasi 40th anniversary ng EDSA ngayon. 40th anniversary ng EDSA ngayon mga bossing. At talaga namang ano ba to? May nagbi-miss call na naman ba sa akin? Ayun nga. So, 40th anniversary mga bossing ng EDSA and may mga masasamang elemento dyan sa EDSA. Diyos ko naman. Nakakapagtaka lang mga bossing dahil 40th anniversary ng EDSA nabuo yung EDSA Revolution dahil nung Marcos ang nakaupo. Nagkaroon ng EDSA actually dahil sa Marcos. Nagkaroon ng EDSA dahil sa Marcos, tapos ngayon sineselebrate yun. At sino ang nakaupo? Marcos. Ano ang inirereklamo ng taong bayan 40 years ago? Inirereklamo ng taong bayan yung sandamukal na ninakaw ng mga Marcos 40 years ago. Sandamukal as in, if you look at Guinness World Record or at least if you type Ferdinand Marcos Sr. in any AI tawag dito app or any search engine Google, Safari, Firefox, Internet Explorer, pagka in-input mo ang pangalang Ferdinand Marcos Sr., ididiretso kanyan sa isang link kung saan listahan ito ng mga hindi pinakamagaling, lahat nando, pinakamagaling, pinakagago, pinakatanga, pinakabobo, pinakamabilis basta lahat ng extraordinary. Yung mga bagay na hindi nagagawa ng isang normal na tao, makikita mo doon. At ang pangalang Ferdinand Marcos Jr., pag tiningnan mo doon, siya ang pinaka magnanakaw na naging pinuno ng isang bayan. Nakalagay doon as in, tingnan niyo, Guinness World Record. Actually, yung kanyang misis nandiyan din sa Guinness World Record ng pinakamaraming sapatos yata na first lady. Pero ang ano talaga is yung Guinness World Record ng pinakamagnanakaw sa mundo. Baka nga kung magkakaroon pa ng ibang planeta, baka hanggang sa kabilang planeta i-recognize itong kademonyohan ng mga Marcos sa sangkatauhan. Hindi lang to sa bayang Pilipinas sa sangkatauhan dahil yung Guinness World Record sa buong mundo, sangkatauhan yun. Oo, sangkalibutan. Oo, talagang ano yan, it's a fact. So 40 years after ninakawan tayo ng hayop na yan, eto naman ngayon, yung anak naman, same age, same position, pero putya grabe, yung ninakaw ng tatay sa loob ng 20 mahigit na taon ay nilagpasan nitong anak na si Junior. Talagang Junior, like father, like son. Oo. Yung kanta nga nila yung father and son. Oo, ano na naman. Yun yung kanta nila, yung It's Not Time
to make a change. O talagang wala daw talagang pagbabago. Oo, hindi daw sila dapat magbago. Just relax. Take it easy. Ganon. Easy talaga at relax na relax. Putik yan. Oo. Di umano Di umano. Hindi, bakit? Alam naman natin pare-pareho na meron siyang ng pagnanakaw. Tanda nyo? Meron siyang binibintang sa kanya na pagnanakaw ngayon. Oo. A person is innocent until proven otherwise. Yes. Pero focus tayo doon sa inaanong pagnanakaw sa kanya. Oh, so 30 years, 40 years after, nandiyan sila sa EDSA, the very same people, the very same group na nag-rally way back noong 40 years ago, sila din yung mga nandiyan, the Dilawans and the Pinklawans, Palakpakans. Sila po ang nagano diyan. Ngayon, ayaw nilang isigaw na Marcos resign. Pukin ang ina niyan. Paano naging EDSA Revolution anniversary ito kung kayo mismo na mga dilawan na sumigaw noon para mapatalsik ang mga Marcos, ayaw nyong sumigaw ngayon na mapatalsik yung mga Marcos? Sana ginawa nyo na lang yung rally nyo dyan sa EDSA mga 1 linggo pagkatapos ng anibersaryo ng EDSA Revolution. Diba? Bakit? Kasi siyempre, ginugunita mo yung kapangyarihan na nagsama-sama yung mga tao para mapatalsik ang isang diktador. So ngayon, anibersaryo nun yun, it's ironic na parehas na apelyido yung nakaupo ngayon tapos parehas na issue yung tinitingnan natin sa kanila. Pang-aabuso sa karapatang pangtao. Crime against humanity. Ano ng crime against humanity nila? O, yung di umanong sila ang may kasalanan sa pagkamatay ng napakaraming mga Pilipino dahil sa pagnanakaw nila. Yung kay Pangulong Duterte, namatay yung mga Pilipino na mga kriminal, sangkot sa krimen, sangkot sa kung ano-anong kahayupan sa Pilipinas. Ha? Yan yung mga nangamatay noon at sa pagganap sa tungkulin. Walang pera ng taong bayan ang ninakaw para gawin ito. Pero ngayon, ang pera ng taong bayan, trilyon-trilyon ninakaw para hindi gawin yung mga proyekto at yung mga nag-fail na mga proyekto na yun ang rason kung bakit nagkandalunod itong mga kababayan natin na naapektuhan, namatay at nawalan ng mga properties noong mga nakaraang bagyo at pagbabaha. Diba? Oh. So, 40 years sineselebrate natin yung pagkapatalsik natin doon sa Pangulong magnanakaw sa buong mundo, Pangulong diktador, tapos ngayon yung anak ng Pangulong diktador at magnanakaw na yun, di umanong magnanakaw din. Di umanong lumalabag sa karapatang pangtao. Di umanong kung ano-ano ang kahayupan, ang paninira sa bayang Pilipinas. O bakit hindi natin ipanawagan na lumayas yan? Kung masamang espiritu yan, kung impacto yan, dapat pinalalayas na yan. Hindi naman at least manawagan na kasi trillion peso march. Anong minarcha nyo dyan? Nasaan yung trillion peso? Sinong papanagatin nyo? Hindi pwedeng generic. Wag magnakaw. Bawal ang ganito. Ninakaw ang flood control, ninakaw ang ganyan. Pero wala kayong pangalan na sinasabihan. Putang ina, sinong kausap nyo? Hangin. Sinong kausap nyo? Si Lucifer. Abay, gago pala kayo Dapat i-address ninyo kung sino yung nagnakaw. O halimbawa, feeling nyo, nagnakaw si Inday Sara. O di sigaw nyo, si Inday Sara nagnakaw. Yung itong flood control project, sandamukal na mga namatay na Pilipino, isigaw nyo din si Bongbong Marcos o may kagagawan yan. Siya presidente ng Pilipinas Isigaw nyo. I-call out nyo si Bongbong. Ang inamantakin mo, ayaw nyong i-call out si Bongbong dahil kung mapatalsik si Bongbong, si Inday Sarang magiging presidente, putang ina nyo. Sinong gusto nyo maging presidente? Hindi naman kayo vice presidente, mga pokin ang ina nyo. Wala naman kayong kandidato na pwedeng umupo kung sakaling mapatalsik si Bongbong. So kung ayaw ninyo na mapatalsik si Bongbong, wag na kayong mag-rally. Wag na kayong pumunta dyan sa EDSA at gunitain yung tawag dito mga nangyari noong EDSA Revolution 40 years ago. Wala kayong mga karapatan. Hindi na kayo katulad noong mga unang mga nag-rally na talagang ipinaglaban nila yung mga Pilipino at Pilipinas.
talagang pinatalsik nila yung mga demonyo rito sa Pilipinas, pinatapon dun. Ito pa nga ang isang masama eh. Itong hayop na ito, na si Marcos Sr., pinatapon dun. Puta mantakin mo nung namatay, inuwi pa dito. Inilibing pa sa libingan ng mga bayani. Nagnakaw na sa Pilipinas. Sa tulong ni Pangulong Duterte. Samantalang si Pangulong Duterte, ang ganda-ganda ng ginawa sa Pilipinas, pinatapon abroad. Tarantado, di ba? Ganyang kahayop yung mga yan. So hindi ka mananawagan ng pagre-resign sa mga gagong yan. Magnanakaw yung mga yan, pamilya niyan mula noon hanggang ngayon. Anong tawag dyan sa rally nyo? Di rally ng mga ulul. Rally ng mga tanga. Ayan ang problema sa mga dilawan eh. Yan ang problema sa mga dilawan. Para mai-advance lang nila yung kanilang mga political capital, yung kanilang mga political agenda, wala silang pakialam sa bayang Pilipinas. Masira o hindi ang bayang Pilipinas, basta makaposisyon lang sila. Yan ang ginagawa ng mga dilawan. Kaya never again to Marcos and dilawan. Never again. Hindi na tayo dapat bumoto ng mga Marcos at mga dilawan. Hayop na yan. O ito, may ipapakita ako sa inyo. Ito, medyo nalungkot ako dito sa video na to, mga bossing. Ayan, ito. Wait lang. Itong video na ito, mga bossing, speech to ni VP Sara diyan sa Davao City. Davao, speech niyan diyan sa Mindanao. Tapos dito sa speech na to, medyo first time ito. I've also heard from close relatives of the Dutertes that this is the first time that they saw Inday Sara weak. They saw Inday Sara vulnerable. They saw Inday Sara emotional. Nakakalungkot itong video na ito. Kinikilabutan pa nga ako eh. Because we know the Dutertes, they are strong people. Itong mga Duterte na ito. Wala silang pakialam. Basta para sa bayang Pilipinas. Parang wala silang kahinaan. Si Pangulong Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Wala daw ni isang araw na pinagsisihan niya na ang mga Pilipino ay pinaglaban niya. Wala daw ni isang araw na pinagsisihan niya that these people na namatay na may mga kasalanan sa taong bayan ay hindi niya pinagsisihan. Not a bit na nagsisi siya, na nakulong siya because of what he did for the country. Kaya nga nung nakaraang speech ni Inday Sara or interview ni Inday Sara, sinabi nila na they accepted it already. They accepted that Pangulong Duterte hindi na siya uuwi ng Pilipinas because ICC, it's hopeless ang kaso natin dyan sa ICC. Pangulong Duterte was put there to die there. And ang mga Duterte, tinanggap na nila yon. Kahit tatay nila yun, masama sa kalooban nila, tinanggap nila yun. Kasi nga, ito talaga ito ang price that you will pay kapag dito sa Pilipinas, kinalaban mo yung oligarko, mga sindikato, lahat ng mga masasamang tao, kapag kinalaban mo sa Pilipinas, ito yung mangyayari sa'yo. So, nakakausap nila si Pangulong Duterte, kahit nga confirmation hearing, di na umatin si Pangulong Duterte because ayaw niyang i-dignify itong pambababoy sa kanya because klaro na pambababoy ito kay Pangulong Duterte sa legacy ni Pangulong Duterte. And ang pinakamasama nito, we are paying, allegedly, we are paying this court para itry dyan yung isang Pilipino. Tarantado, hindi ba? So, ganun katapang ang mga we will talk about it in a different, in another vlog, but ganun katapang ang mga Duterte na accepted nila. Si Pangulong Duterte accepted nila. Nung nasa Hong Kong kami, ayaw siyang pauwiin ng mga abogado niya, nung ibang mga close sa kanya, ayaw siyang pauwiin. I remember, isa ako sa mga nagbigay ng information kay Attorney Torrio na attorney, na magkatabi kami ni attorney. Attorney, I received a message. Ang dami daw pulis sa may Davao Airport. So mukhang may huhulihin. And mukhang si Pangulong Duterte yung huhulihin. Then, yun, sinabi na kagad, tumayo kagad sa Attorney Torrio, sinabi niya na kagad doon sa kanilang team. And ang sinabi nila is, dito ka muna, magstay ka muna dito, tingnan natin kung ano sitwasyon doon kasi baka hulihin ka, ipatapon ka sa ibang bansa, kidnapin ka, or go somewhere na you are safe. And alam niyo naman that a lot of country are willing to take or get PRD or take care of PRD because friends naman si PRD ng napakaraming mga bansa. But anyways, sabi niya, hindi, uwi ako. Hapon pa yung uwi ko, hindi. Mas maaga tayo umuwi.
haharapin ko yan. Hindi talaga natatakot si Pangulong Duterte doon. Palang sa Hong Kong, sinabi niya na na I will rot in jail. Okay lang, ganun talaga. Kung iyan ang kapalaran ko, wala akong magagawa. So, ganyan si Pangulong Duterte. Ang tapang niyan. So, yung mga anak niyan, ganun din. Si Inday Sara, yung nakikita nga natin na mas matapang pa nga siya kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte na naging mayor yan ng Davao. Actually, namiss ako ng tao. Ang bait-bait ko daw pala kasi sobrang tapang nito ni Inday Sara. Sobrang tigas ng paninindigan nito. I-reveal ko na. Si Inday Sara, merong mga nag-uusap-usap yung pamilya. Siyempre, tungkol dito kay Pangulong Duterte. Siyempre, most of the family members wants Pangulong Duterte or wanted Pangulong Duterte to go back here. So, at all cost, gagawin nila. Whatever, sinong pwedeng kausapin? Kahit sino. Kausapin na namin si Bongbong, kausapin na namin si ganito, kausapin na namin si ganyan, kausapin na natin ng Amerika. Kasi yun naman talaga ang may nito, may pakana ng lahat ng ito. Politika lang naman talaga ng mga puti. So ngayon, sabi nila, hindi ba natin kayang gawin 'yon para mapalabas itong tatay natin. Alam mo, nagkaroon daw sila ng conflict doon sa meeting na 'yon because Inday Sara stood up and said, "I will not sacrifice the life of all Filipinos or majority ng mga Pilipino or the Filipinos para lang sa buhay ng isang tao." Grabe, mantakin mo ikaw si Inday Sara, tatay mo 'yung nakakulong. Merong chances, pagkakataon na mapauwi mo yung tatay mo, you just have to talk to people. Lalamunin mo lang yung prinsipyo mo, lulunukin mo lang yung pride mo, and talk to these people. Sabihin mo sa kanila, you will follow what they want you to do. Just pauwi mo lang yung tatay mo. Oo, pero ayaw niya. Ang sabi niya, no, I will not sacrifice the Filipinos para sa interest ng isang tao. Tatay mo yun interest ng tatay mo yun pero ayaw niya. Kaya nga, right there and then, naisip daw nung mga tao na yon doon sa nag-uusap-usap na mga magkakamag-anak na yun na this person should be president of the Philippines. Dapat talaga maging presidente siya ng Pilipinas. Mantakin mo, tatay mo, pero interest ng pamilya mo. 'Di ba? Interest ng pamilya mo, hindi mo gagawan ng paraan. Kasi nga naman, lulunukin ko yung prinsipyo ko. Itatraidorin ko yung tatay ko, tatraidorin ko yung mga Pilipino. Makikipagkasundo ako sa mga yan para lang mapauwi natin yung tatay natin. Personal yan. Personal na interest yan. Hindi dapat ganun. Ang isang leader dapat ang iniisip yung nakakabuti sa nakakarami. Hindi naman natin sinasabing hindi makakabuti sa nakakarami yung pag-uwi ni Pangulong Duterte because a lot of people want Pangulong Duterte to go home. Kaya lang, the consequences, yung magiging kapalit noon kapag pinauwi mo si Pangulong Duterte at nakipagkasundo ka sa demonyo. Di ba? Sa tingin mo ba si Pangulong Duterte kung biglang lumabas siya isang araw, alam nun, nakipag-deal kayo, no? Utangin na, paano ako nakalabas dito? Baka dyan pa ikamatay ni Pangulong Duterte sa sama ng loob dahil nakipag-deal kayo. Pucha, ready na ako mamatay dito. Pinaghirapan natin tong paglaban natin na to sa mga demonyo sa mundo. Tapos makikipagkasundo kayo. Palagay ko, Inday Sara made the right decision then and dapat talaga maging presidente siya ng Pilipinas. Ganda, di ba? Di, totoong kwento yun. At nung mga panahon nga daw na yun, maraming nag-walkout Grabe ka naman ate. Grabe ka naman pinsan. Grabe ka naman pamangkin. Talaga bang ganyan katigas ang iyong puso? Ang sabi nga niya, no, I will not sacrifice the life of Filipinos for one person. Pwedeng gawin natin lahat ng makakaya natin para mapauwi siya. Pero kung hindi, tanggap naman na natin yan. Di ba, nakaraan yun yung sinabi niya. Panoorin ninyo itong video na to. At marami akong gustong sabihin tungkol sa video na to. Basta makadawat ko og invitasyon kay matagaan magugo og opportunity nga muli sa amo ang balay. Madali na maintindihan to kahit Bisaya kahit Bisaya ito madaling intindihin. Ipapaliwanag ko na lang in summary yung mga sasabihin niya dito. Kita nga ko ang mama, istorya personal ako ang mama. Kauli magamit na ko ang kanang lahi mo na kung imuhag yun ang kama na binatulugan nimo. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang mi balay. So dili mi komportable kung asa mi nagapuyo kay dili siya amo aging balay. Pero mi mag-amping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So kung makaulit mi diri sa some sort of a safe space para sa amo sa pamilya. And na-nostalgic ko kay
kita na ako mga kaulan sa City Hall, kaniyan ko, and nakaingon ko, sa akong kaugalingon nga, nakaganina, nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon, kung sa kahaon, nidagan na lang ko ang mayor, wala na lang ko nidagan ang vice president. Ayan, na-gets nyo. Dito sa isang speech na ito ni VP Sara, she was really emotional. And, di ba, na-interview namin siya. Na-interview namin siya. And sinabi naman niya dun sa interview na, sabi ko nga, if you have a time machine, alam mo, naisip na daw niya yun na itatanong yun sa kanya, na if you go back in time, will you still run for vice president or will you correct it? Will you support them? Sabi niya, ayaw niyang sagutin yun Ayaw niyang sagutin yun, sabi nga daw niya. Sasabihin daw niya sa akin, pag tinanong ko yun, wala namang time machine So, imposible yan. Ganon daw niya sasagutin yun. So, nauna ako sa kanya. Sabi ko, if merong time machine and you will go back in time, sabi ko, will you commit the same mistake or will you correct yung mistake and what will you do? Yun yung tanong ko. Natawa siya nun As in, doon kami nagtawanan kasi nga nasa isip niya na yung time machine tapos nabanggit ko daw yung time machine. Kumunik kami ni Inday Sara during that time. Sabi niya, since nabanggit mo na rin naman yung time machine, sabi niya, kung ako siguro babalik ako, I will go back to become, to run for mayor. Kasi yun talaga yung pangarap ko Matapos ko yung 3 terms ko na mayor. Kasi marami kaming proyekto, marami kaming gustong mangyari sa Mindanao. And napakadaling i-govern ng Mindanao dahil ng Davao dahil system na yung pagiging disiplinado, maayos, kumbaga na nila yung paradigm ng mga taga Davao. Nabago na nila. Magkaiba ang paradigm ng Davao at saka ng Metro Manila. So, yung kaugalian ba magkaiba. So, sabi niya, I will go back and not run for any national position and finish my 9 years term. Siguro kung itong sinasabi niya na sana umiiyak siya naiyak siya kasi nung mga panahon na yon kinumbinsi siya ng maraming tao and itong napakaraming tao na ito hindi niya pinakinggan. Nag-mayor siya. Pero nung nakumbinsi siya ng mga demonyo, sabi ko nga sa inyo minsan talaga napakalakas talaga ng pangungumbinsi ng mga satanas Yang si Aimee at saka si Bongbong. Yan ang mga nangumbinsi kay Inday Sara to run for vice president. Dahil nakita nila, hindi ka interesado sa presidente, mayor lang tatakbuhan mo. Ayaw ko. Ganito na lang. Matatalo kami kay Leni Robredo. Kung ano man ang mga gusto mo, mga gusto ma-achieve, tutulong na magiging presidente si Bongbong, tutulong na lang siya. Mag-vice ka na lang. Wala naman masyadong wala naman masyadong trabaho niya. You can still get to become yung responsibilities mo sa family mo, maliliit pa yung mga anak mo and so on and so forth. So matotal nabudol siya. So sinabi niya na if I go back, I will just run for mayor. And sinabi din niya dito while she's teary-eyed or she's emotional na sana hindi na lang ako tumakbong pagka-presidente. Kasi bakit? A lot of people are saying na ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ikaw, kung ba't nakakulong ang tatay mo, kung ba't nakakulong si Pastor, Kibuloy, kung ba't yung lahat, ba't may mga namatay dyan sa flood control. Bakit sabi pa nga ng tao sana hindi ka na tumakbong vice-presidente. Kung hindi ka naman tumakbo ng presidente, sana hindi nanalo si Bongbong kasi tatalunin talaga siya ni Leni Robredo Tinalo na siya nung 2016 elections Tatalunin talaga siya. So siguro kung si Leni Robredo baka hindi man siya ganun kagaling pero baka hindi ganito kagarapal ang mangyayari at nangyari sa bayang Pilipinas kasi worst na leader, one of the worst leader na nagkaroon tayo, si Pinoy Pero okay pa rin naman tayo noon. Hindi naman tayo nangangamatay ng Wala na siya pakialam. Pero hindi naman niya pinababayaan na yung mga Pilipino noon mamatay at hindi naman niya pinabayaan na, marami mga namatay sa Luisita Massacre at kung ano-ano pa. Pero Kidapawan, hindi ba, nung panahon niya. Pero hindi namatay dahil ninakawan sila ng pera Hindi ganun Tapos yung walang pakialam, paramihin yung parang dumadami pa yung droga, grabe yung corruption sa Department of Agriculture, grabe yung smuggling. As in, lahat talaga ito, the highest level yung mga nangyayari ngayon Kung si Leni siguro naging presidente, baka hindi naman ganito kalala. Siguro, baka hindi siya maging kasing galing ni Pangulong Duterte. Pero hindi tayo ganito na para tayong nakatira sa impyerno. Hindi ba? So, ngayon, nasisisi siya tungkol doon. And
ang pinaka talagang ano, ang pinaka ano talaga, pinaka parang kaibot-ibuturan noong ano sa kanya, noong pagsisisi niya is dahil yung tinulungan niya na tao, yun mismo ang padala sa kanyang tatay doon. At yung tatay niya doon ay nakapiit, yung tatay niya doon hinu-humiliate ng ibang lahi dahil alam niyo na, dahil lang binangga nung tatay niya na yun lahat ng mga demonyo dito sa Pilipinas. So lahat yun, imaginein mo, babae ka, may pamilya ka, lahat yun. Tapos ito pa isa, ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte the most popular, the most loved president in the Philippines ever. Nagawa nila yun. What more sa kanya? So, alam mo yung kung ikaw, isang tao ka, iisipin mo, tatakbo akong presidente, gagawin ko yung mas matindi sa ginawa ng tatay ko, mangyayari rin sa akin yun. Mangyayari rin sa akin to. Either pakulong nila ako dito pagkatapos ko maging presidente, pakulong na nila ako dito sa Pilipinas, or patayin nila ako. Paano naman yung pamilya ko? Imagine nyo kung gaano kabigat yung burden na pinagdadaanan ni Inday Sara. Dito ngayon, gusto kong ikwento sa inyo yung Book of Esther sa Old Testament. Okay. Sino si Esther? Si Esther ay isang Jewish na babae na napili bilang na maging reyna ng Persia. Ang hari nung panahon na yan si Xerxes the First. Siya ang hari nung panahon na yan. Ngayon, itong si Esther na queen ng Persia, itong hari, meron siyang kanang kamay. Yung kanang kamay niya, ang pangalan ay si Haman. Si Haman na yan, yung isang opisyal na may masamang na hindi matino. O parang talagang nangyayari ngayon, hindi matino itong itong kanang kamay niya na si Haman. So, siya yung mga gumagawa ng batas, ganyan, siya yung nagbabalangkas ng batas. Parang siyang congressman, parang siyang si Martin Romualdez. Oo, parang siyang si Martin Romualdez. Tapos ngayon, itong si Esther, meron siyang mayroon siyang protector. Ang pangalan nito si Mordecai. Oh, pinsan niya ito, Jewish din, at yun yung nagbabantay sa kanya. Itong Mordecai na to, lahat ng nangyayari, dinodocument niya. Lahat dinodocument niya. So merong isang araw na itong na talagang alam niya, and alam din niya na itong Haman na ito corrupt. So merong isang araw na itong Haman na ito dumaan, lahat nagbow, itong Mordecai hindi nagbow dito sa Haman na ito. So nagalit itong Haman na ito, gumawa siya ng isang batas at nilansi niya yung hari, pinapirma doon sa batas na yon. Alam niyo kung ano yung batas na yon? Yung batas na yon, nakalagay doon na sa araw na ito, sa ganitong panahon, uubusin ang lahat ng mga Jewish na tao sa kaharian. Lahat. Girl, boy, bakla, tomboy, bata, matanda, lahat uubusin. Nalansi niya yung presidente, napapirmahan niya yun. Parang ganito. Parang ganito rin nangyari, 'di ba? Yung sa yung budget, yung mga corruption sa budget, napapirmahan. Anyway, so mamamatay sila. So nalaman 'yon ni Mordecai. At sinabi ni Mordecai na delikado tayo kasi ikaw ang reyna. Kailangan mong kausapin ang hari at sabihin mo ito. Kung hindi, we will all perish. Mamamatay tayong lahat, sabi ni Mordecai. Sabi ni Esther, so kasi nga ang hari ng Persya, as in, kahit reyna ka niya, pag hindi ka niya pinatawag at nagpunta ka dun, pugot ulo ka. Oo, grabe. Oo nga. Ganun katindi. May scepter lang na hawak yun eh. Pag ginanyon niya yung scepter niya, puntahan lahat ng guard. Huhulihin ka. Kung sino yung nasa harap, patay yun. Ganun. Kahit ikaw pa reyna, kahit sino ka pa. Maging sino ka man. So ganun. So napakadelikado. Kasi ganun talaga yung batas nung unang siglo pa, unang panahon pa. So ang sabi ni Esther, if I perish, I perish. So pumunta siya doon sa hari, sa bahay ng hari. Yung hari nakaharap na ganyan, tinitingnan, nandoon siya sa kanyang biranda, tinitingnan niya yung kanyang kaharian, hawak niya yung kanyang scepter. Sabi biglang may nagsalita sa likod niya. Ano pangalan nun? King Ahasuerus. Xerxes. Tapos nagulat siya, humarap siyang ganun. Na usually,
Pag hindi ka pinatawag, bigla kang nagsalita, pugot ulo ka. Ganun dati. So pagharap niya, nakita niya si Esther. Oh, my queen, sabi niya. Bakit ka nandito? Oh, hilingin mo kung ano yung gusto mong hilingin. Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. So, yun na nga. So, ano na sila? Sinabi niya doon sa sa kanyang hari. O kasi bago natin sabihin yung sa hari, itong gunggong na si Haman na ito, gumagawa na siya ng mga yung mga kung saan bibitayin, papatayin itong mga Jewish na mga tao na ito. Oo. So, gusto ko sabi nito ni Esther, gusto ko sana kitang imbitahan sa isang malaking pagtitipon. Ayan na. Sa isang malaking pagtitipon. Yun lang, gusto kitang imbitahan doon. Kasi yun nga yung pagtitipon na yun na rin yung mga panahon na papatayin sila eh. Gusto kitang imbitahin. So sabi nung hari, hilingin mo lahat ng mga bagay. Ibibigay ko sa'yo. Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. So, yung if I perish, sinakripisyo niya yung kanyang buhay, pumunta siya doon nang walang paalam na kahit mamatay siya or pwede siyang mamatay, she took her chances. Ginawa niya yun para lang ma-save yung mga Jewish na mga kasama niyang mga mamamatay. So eto na. Bago dumating yung bago dumating yung yung piging na yon, pinatawag niya si Haman. At nung pinatawag niya si Haman, sabi niya, "Oy Haman, nalaman kasi niya na itong si Mordecai, may plot pala na patayin itong hari, itong si Xerxes the first noon. May plano pala na napigilan nito ni Mordecai. Naisumbong ni Mordecai at nahuli yung pumatay o yung gustong pumatay sa hari. So nalaman nung hari yung kasi nabasa niya eh. Nabasa ni Mordecai lahat noong yung journal na lista ni Mordecai, nabasa nung hari. So tinawag niya si Haman, "Haman, halika. Anong gagawin ko sa isang tao na mahal ko at mahal ako? Anong gagawin ko sa kanyang parangal?" Ayan. Itong tarantadong Haman, naisip niya, siya yun. Uy, putya, ako na to. Ang ginawa ni Haman, sabi niya, yung corona mo, isuot mo sa kanya. Yung abito mo, yung robe mo, isuot mo sa kanya. Yung purple robe mo. Yung scepter mo, ipahawak mo sa kanya. Tapos, yung pinakamaputi at pinakamalaking kabayo mo, isakay mo siya doon, sabi niya. Tapos, ipahila mo yung kabayo sa walang kwentang tao. Tapos isigaw mo yung pangalan niya na "Hear ye, hear ye." Kapag ikaw ay minahal mo ang hari, ganito ang pabuyang mangyayari sa iyo, bla bla bla, sa ganun. Sabi ni hari, sige, gawin mo yun kay Mordecai. Oo, gawin mo yun kay Mordecai. So, ganun maglaro ang Panginoon. So, ginawa niya yun. Siya yung sumisigaw. Si Mordecai, ang napili ng hari, bla bla bla. So, hiyang-hiya siya, pati pamilya niya. Lahat ng tao, dahil masama ugali niya, galit na galit siya doon. Gusto nga niya ipapatay yun eh. Kasi Jew yun eh. So, eto na, dumating na yung sabi niya, may pagkakataon pa ako. May araw pa ng pagtitipon. Doon ako babawi, mamamatay sila lahat. Di ba? Kasi nga gumawa na siya ng batas eh. Pirmado na 'yun ng hari eh. Hindi niya alam, nabasa na nga ng hari yung yung mga pinagsusulat nito ni Mordecai. Eto na. Nandoon na sa piging na 'yon. So nandoon na lahat. Nung araw na 'yon, mamamatay na rin silang lahat kasi 'yun ngayon nakalagay sa batas eh. Sabi ngayon nito ni Esther kay hari, meron pa tayong isang problema. Ikaw ay merong isang batas na pinirmahan. Mahal mo ako, di ba? Meron kang isang batas na pinirmahan na nalansi ka at ang resulta, mamamatay kaming lahat. Lahat, pati ako na iyong reyna, mamamatay. Galit na galit yung hari. Oo. Nung tiningnan niya, sino ang nagpapirma sa akin yan? Mali yan. Hindi tama yan. Sino nagpapirma sa akin yan? Nalaman niya si Haman. Yung scepter niya, ginanon niya. Si Haman, puntahan lahat ng mga sundalo. Kinuha si Haman. Dinala doon yung sa ginawa niyang kung saan bibitayin si Mordecai. Dinala siya doon at siya ang binitay. Ano ang moral story? Moral lesson ng story.
Ang moral lesson ng story, yung Esther 4:14, ang ibig sabihin nun, sabi niya, for such a time as this, for such a time as this. Ang ibig sabihin nun, you are placed in a situation for a purpose. Sabi niya, if I perish, I perish. Ganun yung ginawa ng Panginoon kay Inday Sara. Na kahit na magiging mahirap at kahit na naging mahirap yung pinagdaanan niya, kasi I remember dun sa kwentuhan namin noong after nung aming interview sa kanya, sabi niya, grabe naman ang Panginoon. Nagdasal daw siya Lord, grabe ka naman kung ano-ano nang nangyari sa akin. Kung ang purpose ko is maging presidente ng Pilipinas, bakit kailangan ko pang pagdaanan ito? Yun yung yung tanong daw niya. Pero na-realize nga niya na ginawa ng Panginoon lahat ng mga bagay na yun to make her run. Kasi nga, ang isip lang niya, mag-mayor lang Ayaw niyang mag-national And tinan mo, hanggang ngayon, half-hearted pa siya. Sinasabi niya na, sana nag-mayor na lang talaga ako. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng ito, imaginein mo, anong klaseng magiging Pilipinas meron tayo for the next, mga susunod na administration, di ba? So she took the sacrifice, and if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Ganun na yung ginagawa ni Inday Sara ngayon. Haharapin ko kung ano man yung delikado, kung mamatay ako, mamamatay ako. Kung matulad ako sa tatay ko, so be it, para sa bayang Pilipinas. Ang galing! Ang galing! Itong Book of Esther, ang tema nito, courage, divine providence, justice, and identity. Yung courage, Esther, si Inday Sara, they risk their lives to save others. To save others, I-save tayo. Gusto niya maging presidente to save us. Because kung magpapatuloy yung ganitong klase ng administrasyon, mamamatay tayo lahat. Divine providence. God's guidance is implied even though not directly mentioned. Kumbaga, ginaid ka ng Panginoon, minold ka ng Panginoon for this very important mission. Justice. Evil plans are overturned. Lahat ng mga kahayupan, kasalanan, netong administrasyon na to, mababago lahat yan. And of course, yung identity. In-embrace ni Esther yung Jewish identity niya. At ganun din si Inday Sara. She's now embracing yung destiny niya. At tutulungan niya tayong lahat. Ang galing ni Boss D. Isipin mo yan. Naisip mo pa yan. Di ba? Yun ang natin mga bossing. Yun ang napakagandang istorya. And nung nakita ko kasi to, sabi ko, fit na fit ito doon yung itong ni Inday Sara na to. Fit na fit ito doon sa natin. Sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Talagang masasabi natin na si Inday Sara is the modern Esther. I-research nyo po yan, yung The Book of Esther ng Old Testament. Ninyo. Napakaganda ng istorya ng ng buhay na yan ni Esther. Sige. Sa ibang banda, pumunta naman tayo sa mga balita na nakalap natin. Ito, balitang patungkol pa rin dyan sa malay-maleta na mga kickback. Pakinggan ninyo itong balitang pasok. Kongresistang inakusang tumanggap ng malay-maletang pera mula daw sa mga flood control projects. At live mula sa Batasang Pambansa, nanguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino mga dinawit ng kongresista at anong kanilang sinabi? Bok, marami-rami nga yung yayamanin si ate Si ate naka-Gucci panloba. Yayamanin. mga kongresistang idinawit dito sa male-maleta umanong kickback. Tinukoy po sila doon sa unsigned affidavit ng mga nagpakilala umanong dating Marines at tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Karamihan nga po sa mga nadawit ay mga aktibong kongresista noong kasagsagan pa ng Quadcom at Good Government hearings. Kaugnay po yan nung POGO, EJ case at confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang doon sa listahan si ML Party List Representative Leila De Lima na kapapasok lang po ngayong 20th Congress. Ayan, ito dapat to ipaliwanag ng mga Marines na yan. Okay? Marami silang nilagay doon ng mga congressman meron doon isa na bura. Palagay ko si Akop yun kasi binura deads na siya, nabura na siya sa mundo pero nakalagay doon sa listahan, yan si Leila De Lima, si Tito Soto daw nando doon. Kumbaga merong si Tito Soto ngayon pa lang naging senador. Si Leila De Lima naging congresswoman yan noong 2025 lang din. So medyo yun kailangan nilang sagutin yun. Alam niyo mamaya meron tayong special episode ng Vox Populi. Manood kayo mamaya. Webes ngayon, 'di ba? Webes. Manood kayo mamaya 6 o'clock.
meron tayong interviewin natin itong abogado ng itong Marines 18 na ito. Pag scrutinize natin itong mga nakikita natin na kakaiba. Kasi meron din tanong si Lacson Sabi din ni Lacson na may discrepancy. Sobrang laki nung amount na sinasabi nila. Ewan ko kung alam ni Lacson kung magkano. Di ko alam kung alam ni Lacson kung magkano kasi baka masyadong maliit yung napunta sa kanya. Baka, hindi ko sinasabi Baka masyadong maliit yung napunta sa kanya. Ganun pala kalaki ni ako, tapos liit lang napartihan niya. Hindi ko sinasabing totoo yan, pero nagtatanong lang. Kasi sabi niya masyadong malaki. Sige, balikan natin to. Itong itinanggi ni De Lima, aniya sobrang nakatatawa raw na pinalabas nilang pinadalhan siya ng maleta ng pera. Malinaw daw na demolition job ito at pawang kasinungalingan. Nakapagdududa rin aniya na itinaon ito sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at paggulong ng impeachment laban kay VP Sara. Squid tactics aniya ito para nga ilihis tayo sa totoong issue at yan daw po ay ang pagpapanagot sa mga Duterte. Bakit yung mga Duterte pagpapanagutin natin? Sige, let's say for example, crime against humanity. Okay na yan. May kaso na sa ICC. Ito naman si De Lima, bobo talaga May kaso na sa ICC. Hinaharap na nila yung kaso. Paano mo sinasabing umiiwas? At saka, kung ano man ang mangyari dito sa Pilipinas, kung ano man ang maging takbo ng Pilipinas ngayon, it will not change or it will not affect the decision of ICC. Patungkol kay Pangulong Duterte, hinaharap niya na may kaso na Bakit yun ang gagamitin mo? Dapat yung totoong issue dito is paano mapapanagot yung mga nagnakaw sa bayang Pilipinas. Okay, let's say for example, Leila De Lima, wala ka naman dapat sa listahan na yan. Pero hindi ba dapat ikaw mismo ang mag-advocate dahil 805 billion na ninakaw sa pera ng bayan? Dapat ikaw mismo mag-advocate na let us hear these Marines. Ako, naniniwala ako, wala ako dyan. I will talk to them and I will ask them, ba't andyan ako Wala naman ako natanggap. Sino dito sa inyo yung nag-deliver sa akin? Saan kayo nag-deliver? Hindi ba? I mean, ikaw mismo dapat alamin mo kausapin mo yung mga yan, scrutinize mo yung abogado ka man, fiscal ka man, DOJ ka man noon. So mo yan, malalaman mo, paano mo malalaman na nagsisinungaling sila kung ang basihan mo ikaw lang. Siyempre kailangan lahat silipin mo, may mga picture doon baka mamaya yan. Hindi ka pa nga congresswoman noon, baka mamaya yan talagang tumatanggap ka, baka mamaya yan may mga ebidensya sila, may mga picture Alam niyo yung kay Kimbo? Huling-huli yun. Yung kay Kimbo, may nakasabit na bisikleta, may mga maleta, may babaeng naka-face mask, may lalaking nakatayo. Tapos, yung parehas na bisikleta na yun, pati yung helmet, gamit ni Kimbo sa isang event na nagbabike-bike siya. Siguro pinasisinayaan niya yung bike lane dyan sa Marikina. So, alam mo yun, yung mga ganong ebidensya, mahirap ikin yun. Mahirap yun. Mahirap i-deny yun ng basta-basta. Dahil yung mga testimonya ng mga sundalo, may mga images and pictures Hindi ba kayo interesado na makita yung affidavit nila, makita yung mga pictures na yan, and how can they prove na yung mga sinasabi nila legit? Hindi ba hindi pwedeng mere denial lang yan? Kompleto, detalyado Sabi ko nga sa inyo si Madriaga, putang ina niyan, scammer, nakakulong, kidnapper, lahat na ng krimen ginawa ng Judas na yan. Tapos gagamitin nyo siya na testigo kay BP Sara. Pero itong mga to, Marines, sundalo, dishonorably discharged sila. Let's say, meron silang violate sa Code of Ethics, Code of Conduct ng bilang isang sundalo. May mga nagawa silang mali sa sundaluhan, kaya sila napatalsik sa serbisyo. Hindi mo mga kriminal to. Hindi naman nanginap ng itong mga to. Kaya nga sila pumasok na mga security at bodyguard Utusan ng mga congressman dahil qualified sila doon sa trabaho na yun. They have the training, they have they know how to handle situations, and may mga schooling yan. Pagka nagkaroon ng bakbakan, makikipaglaban ng mga yan, ganun ang trabaho nila So itong mga ito, regardless na dishonorably discharged sila or whatnot, basta sila ay sundalo, militar, AFP, member ng AFP, kahit retired ka na, kahit ano pa nangyari sa'yo, sundalo ka pa rin. Naging sundalo ka, sabi nga nila, once a Marine, always a Marine. So mga Marines elite forces ito yung mga malulupit na mga sundalo natin. In terms of reputation, mas may reputasyon itong mga to kaysa kay Madriaga. Mas may reputasyon itong mga to kaysa dun sa mga testigo dun sa kaso ni Bantag na mga criminal, convicted criminal. Mas mayroong tong mga to, credibility ito kaysa diyan kay Franz Castro na convicted child abuser.
Mas may credibility ito kaysa dyan sa'yo, Leila de Lima. You were imprisoned for a long time dahil na-involve ka sa kaso ng droga dyan sa Bilibid. Na-involve Hindi ko sinabing na-guilty siya. So in terms of credibility, mas may credibility itong mga ito sa'yo dahil pag nagsasalita sila, they back it up with evidence. And sabi nga nila, may mga video footages kami, may mga pictures kami ng mga bahay ng mga pinagdideliveran namin. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo dito. So, ito, kapag ka ito dinedma nyo, ibig sabihin, totoo. Kasi kung hindi totoo ito, parang drug test lang yan ni Marcos Sinasabi na addict siya, nagpa-drug test siya, hindi. So people are assuming, totoo, addict siya. Hindi siya nagpapa-drug test Ganito din dito, kapag hindi nyo inimbestigahan ito, hindi nyo pinatawag itong mga to at imbestigahan, maniwala kayo. People will think na talagang totoo itong listahan na to at naghatid sila ng pera dyan sa mga nakalista dyan. Nandiyan rin ng mga dating makabayan representatives na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel yung aligasyon. Giit nila, paraan lang daw ito para patahimikin ang mga kumilos upang ilantad ang katotohanan. Maging si Manila 6th District Representative Benny Abante ay itinanggi po yung paratang na tumanggap siya ng maleta ng pera. Ito, ang kapal nito, yung Exodus, sinite niya. Sabi niya, thou shall not bear false witnesses. Putang ina niya, false accusations. Ulul, bago yun, may nakalagay doon, thou shall not steal. Thou shall not steal. Nakalagay yun. Bakit hindi mo sinite yun? Bakit hindi mo, inilabas yung Exodus 15? Bakit yung 16, inilabas mo na thou shall not bear false witnesses? Dahil ba nag-steal ka? Tatanong ako Dahil ba tatamaan ka doon sa Bible verse na yun? Kaya yun ang inilabas mo? Talaga to si Abante Siyempre, magdi-deny ka. Sino ba namang kriminal ang umamin? Meron mga kriminal umamin. Si Bongbong nga, hindi umaamin na addict siya Di ba? Sinabi na nung kapatid niya, addict siya, hindi pa siya umaamin so si Martin Romualdez nga, hindi umaamin na nagnakaw siya sa bayang Pilipinas. Sabi niya, kahit sang singkonduling daw, wala daw siyang kinukuha Lahat naman ng kawatan, ganyan. Mas maganda, I will deny it, I am denying it, pero I will not rest until malinawan, ano ba to? Sino ba tong mga to? At pag-usapan natin yung mga sumbong nila. Baka mamaya ako lang ang nadamay dito na walang kasalanan, baka yung iba diyan may kasalanan, so imbestigahan natin, di ba? Yun ang dapat na ginagawa nyo, pero hindi you're dismissing it right away. So ibig sabihin, mayroon kayong iniiwasan at pinoprotektahan. Oo, kasi yung mga ganito kalaking sumbong, ganyan din naman Ang Makabayan Black, wala naman silang hawak kay Inday Sara, puros hearsay naman yan, pero inaasikaso nyo. Hindi ba? Yung kay Bongbong, sinasabi nyo, hearsay lang yan. Pero kay Inday Sara, walang hearsay, lahat may ebidensya. Wala naman. COA, hindi nga sinasabi ng COA na nagnakaw ang opisina ni Inday Sara tapos kayo pinagpipilitan nyo. Kaya nyo nga gusto pabuksan yung bangko ni Inday Sara dahil wala kayong ebidensya against her. Kung may ebidensya kayo against her, di sana pinilabas nyo na. But the fact that you're requesting AMLAC to open yung kanyang mga bangko, it means fishing expedition yan. Yan to si Abante kakapal ng mga mukha nyo. Yabang-yabang mo, Abante, di ka naman nanalo sa distrito mo. Masyado kang maingay. Alam mo, sa totoo lang, ang dami namang congressman. Ang daming congressman pero bakit si Abante ang ingay? Mantakin mo kung ako congressman, natalo ako sa distrito. Kung di ako magsasalita kasi ipamumuka sa akin yun. Talo ka naman ang ingay-ingay mo. Talo ka naman ang ingay-ingay mo. Talo ka naman ang ingay nyo ng anak mo. Hindi naman kayo kagandahan pareho. Hindi ba? Kung ako mananahimik ako, kasi dami naman mga congressman dating maingay, ang tahimik ngayon dahil hiyang-hiya sa ginawa nila kay Inday Sara. Pero ikaw makapal pa rin ang mukha mo, labas ka pa rin ng labas. Bakit? Maganda ba bigayan? Tanong lang yun Tanong lang yun. Kasi tingnan mo, sino maingay ngayon? Sino maingay ngayon? Yung sa One Rider Party List nga, yung Rog Gutierrez, hindi na nga maingay yun Si Kongkon kahit papano hindi na maingay pero maingay pa rin. Pero ang daming mga maiingay noon, si Suarez, tingnan mo, maingay pa si Suarez. Hindi na masyado, di ba? Kasi nga, putsang ina, nahahalata na sila pero ikaw makapalang mukha mo, labas ka pa rin ng labas. Ikaw, yung taga La Union, yung bakla. Tapos sino pa? Yung basta kayo, yung si Latinyo, yung mga makabayan, di ba? Kayo lang naman ang maingay kasi kayo yung nakalagay dun sa listahan Si Barbers, di ba? Si Barbers yan, nananahimik na din dahil natalo na Pero kita mo, kayo pa rin yung maingay. Kayo yung sinasabi na nabayaran, nadelibera ng pera. Baka kaya maingay pa kayo dahil kasama sa kontrata nyo yan. Baka, hindi ko sinasabing totoo. Magtataka ka kasi. Di ba?
Sige, diretso. Niya, ito ay politika. Tina-target daw siya dahil sa umunang yung mga naging kanyang posisyon noong mga nakaraang taon sa paglaban nga para sa hustisya sa mga biktima ng EJ case. Tinawag namang delulu at pure BS ng ilang House leaders yung alegasyon. Narito po ang Baklang-bakla, delulo. Ang inan to, laki-laking tao. Pucha, dyan napupunta yung buwis natin. Walang jo. kanilang pahayag. Hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan doon. Oh, hindi daw binibigyan ng pansin kasi walang katotohanan. Pinakamaganda, mag-imbestiga kayo para malaman yung katotohanan. Kasi the moment you just shrug it off, parang sabi ko nga, parang drug test lang din ni Bongbong Marcos yan. Ayaw nyo ng pag-usapan, ayaw nyo ng i-highlight kasi madadali kayo dyan. Di ba? Mambabatas ka, may corruption daw. Alam mo yan. O, kung alam mo na madedelikado kayo, kung alam mo na kayo ay mabibisto sa mga perang ninakaw nyo, talagang, wala yan. Hindi na yung papansinin yan. Walang kwenta yan. Bayaan nyo lang yan. Di ba, ganyan yan? Di ba, pag ang lalaki nahuli, di ba? Hoy! Nang babae ka, no? Di ba, ang lalaki, sasabihin nyo, ano sinasabi mo? Ba't ang babae? Wala yan. Huwag mong isipin yung, wala yan. Hindi ako nang bababae. Wala yan. O tara, kain na tayo. Di ba ganun ka? Ganun kayo. Ikaw din, babae, ganun din. O ikaw, nanlalaki ka, no? Lalaki, sinasabi mo. Wala yan. Huwag mong isipin yan. Mahal kita, yun ang tandaan mo. Di ba ganyan lang? Gusto mo pang pag-usapan? Gusto mo pang imbestigahan? Hindi. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, nang babae ka. Alam mo sa sarili mo, nang lalaki ka. May ginawa kang kasalanan sa mismo. Kaya hindi mo na ngayon pag-uusapan. O, di ba? O, nasan ka? O, nagsimula araw ko ganito. O, nagpunta ako sa ganyan, nagpunta ako sa ganito hanggang sa makauwi ako dito. Hindi mo na hindi mo na ipapaliwanag sa misis mo yun. Mahuhuli ka eh. Sabihin ng miss, talaga, nagpunta ka ron. Galing ako dun, tanga. Hindi ka nagpunta ron. O, diyari ka na. So, ang pinakamagandang gagawin mo is just to brush it off. Tapos, sabihin mo sa kanya, oy, tara, manood tayo Netflix. Ang ganda nito. O, ito, bumili ko hamburger, kain tayo. Para malibang siya. Hindi niya natanungin kung kung totoo ba na ng babae. Kaganyan yung ginagawa na itong mga congressman na to. Bayaan nyo yun. Wala yan. Hindi totoo yan. Pinagtatawanan lang namin yan kasi hindi totoo. Ganon. Ito yung mga classic na alibay ng mga kawatan. Hindi ko sinasabing kawatan yan, ha. Classic alibay ng mga kawatan to. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. It's all BS. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Diba? Yung mga ganyang ad hominem. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka nagganito ka na, wala na yan. Alam mo na kung sobrang i-undermine mo yung isang bagay, it's because you know for a fact na totoo yun. That's why you're undermining it. That's why sinasabi mo itong mga bagay na ito. Paano ko magkakagusto sa babae na yan? Ang pangit-pangit niyan. Diba? Ganun yan. Hoy, kabit mo daw si ganito. Paano ko magkakagusto doon ng pangit? Ng baho nga ng hininga nun eh. Ay na, may luga yun. Paano? Kadiri ka naman. Ganyan ba kababatingin mo sa akin? Diba? Ganyan kayo mag-alibay. Para lang Pero sa totoo lang, putang ina, kalaguyo mo talaga yun. Kalaguyo mo talaga yun. Sisiraan mo yung ibinabato sa'yo. Paniniwalain mo yung mga tao na malabo yan. Hindi ko jowa yan. Hindi ganyan ang gusto ko. Chubby ang gusto ko. Tsaka, gusto ko yung isang mata malaki, yung isang masingkit, ganun. Tsaka gusto ko long-legged, yung isang paa, yung isa, hindi. Ganun ang gusto ko sa babae. Alam mo naman yan, di ba? Kaya nga ikaw ang pinili ko eh. Ba't ako papatol sa ganun? Kita mo nga itsura nun. Kita mo nga paano manamit yun. Kita mo nga yun, parang di naliligo, kulot pa. Hindi ba gaganunin mo yun para yung asawa mo? Oo nga. Mas maganda ako dun. Di ba? Ganyan ang ginagawa nila. Wala yan. Mga marites lang yan. Di ba? Ganun din naman. May chismis ganito. Maniniwala ka, mga marites yan. Walang ginawa sa buhay yan kundi magchismisan araw-araw. Tanga ka na lang pag naniwala ka dyan. Di ba ganun? Ganun ang ginagawa na itong mga mga congressman na to. Isang indikasyon yan na mukhang totoo. At saka again, hindi nila sinasabi na alin doon sa mga sinabi yung hindi totoo. Lahat na yun, sinabi nila hindi totoo. Wala sila na-achieve. Hindi na totoo yun. Tingnan ninyo, may mga picture. Pucha, nagbubuhat ng mga maleta. Nakalagay doon sa vest ng mga nagbubuhat ng mga maleta. Misibis Aviation. Connected kay Zaldico. Ito naman kasi si Zaldico. Patay na ba to? Ba't hindi na lumabas? Tapos isinasakay sa isang eroplano, chopper na pag-aari ni Zaldico. Meron pa doon isang maleta binuksan. Kitang-kita mo talaga sa loob na puro pera laman. Yung kay Kimbo, katulad nun, yung bisikletang nakasabit, ginagamit niya pa. Mukhang doon yun sa bahay niya.
O tapos meron pang mga nagdi-deliver sila ng maleta, pinipicturean pa nila yung bahay nila. Baka mamaya niyan, adjong, yung ibang bahay doon, bahay mo, tsaka ito masama. Di umanong dyan mismo sa Congress, nag-aabutan ng paper bag. Di ba, napag-usapan niya yung paper bag na yun, kung matatandaan ninyo, noong mga panahon na itong si Congressman Tebes, yan daw ang bagman ni Romualdez noon. Nag-aaway daw yan dalawa, si Zaldico at saka yan si Tebes. Nagpapasikatan sila kung sino ang talagang aso. Pinakamalapit kay Romualdez. Pagdating sa mga paper bag na pera, sinabi na yan ni Tebes na siya ang nagbibigay ng mga paper bag na pera. Lumabas na din yung amount na 5 million. Lumabas na din yan. Na bago daw mag-break sa Congress, nakapila daw doon sa pinto ni Romualdez o ni Zaldico. Nag-aabutan daw ng mga paper bag doon, yung mga congressman. Yun ang sinasabi nun na lumabas na yung issue na yun. Hindi ako gumawa ng balita na yun. Nag-circulate na yung balita na yan noon. Si Arnie Tebes, binisto niya yan. Noong ginagawa siyang terorista at tinatanggal siya na congressman, binisto niya na yan. Hindi lang tayo nakinig. O, di ba? So, ibig sabihin, madami ng testimonya, madami ng instances ang nagsasabi na itong mga sinasabi ng mga sundalo na ito, mukhang, hindi ko sinabing totoo, pero mukhang legit. Now, in order for us to know whether legit ito or hindi, let's conduct a thorough investigation. Ipatawag natin lahat ito. Kung nagsisinungaling sila, ipakulong nyo. Ganun lang yun. Hindi yung deny lang tayo agad. Marian, anong sabi ng Philippine Navy kung mga dating Marines nga ba itong mga nagsalita sa press conference kapon? Bok agad nga yung inimbestigahan ng Philippine Navy at Ito, actually, sabi ko nga sa inyo, nagtataka lang tayo, bakit ang Armed Forces of the Philippines dinidiscredit itong mga tao na to? Hindi ba kayo, Armed Forces, AFP, di ba kayo interesado sa nilalaman nung sinasabi nitong mga to? If they say they are Marines and they are ex-Marines, ano ibig sabihin ba? Ano na sila? Excommunicado na sila. Sundalo sila, ibig sabihin, dalawa lang sa mga nandirito yung hindi nila makakumpirma. Ewan ko, baka katulad din ni Claire Castro yan, sa recto lang din naging abogado yan. Pero ibig sabihin, di umano, joke lang yun mamaya, demanda naman tayo niyan. So, itong mga, regardless, Navy or not, we are talking about 805 billion na perang idiniliver ng mga ito. Hindi ba kayo interesado doon, AFP? Di ba? Sisirain nyo pa yung mga dishonorably discharged from service while others were able to retire in good standing. So, ibig sabihin, retired yung iba dishonorable, majority of the individuals were discharged, others were retired in good standing. So, ibig sabihin, meron dyan sa mga nagsasalita dyan na walang kaso, hindi sila dishonorably discharged. So, nagsama-sama itong mga ito, magkakasama sila sa trabaho, sinasabi nila na merong katarantaduhan na ipinagawa sa kanila. Bakit hindi tayo doon Ba't hindi tayo doon mag-focus? Bakit nagfo-focus tayo doon sa kung paano sisirain yung credibility nitong mga to? Kasi when you destroy a credibility or the credibility of the accuser, nag-aabogado ka na doon sa ina-accuse. So when you're doing this, pag nag-deny ka, at pagka nilabas mo itong mga ganitong statement, ibig sabihin, inaabogado mo na yung mga sinasabing nakatanggap ng pera di umano. Baka nakatanggap din kayo. Yun ang tanong natin dyan. Baka nakatanggap din kayo. Ano pa tong isa? Si Gutesa, retired daw siya from service, no longer under the administrative authority of the Philippine Navy. Nasaan na siya? Nasaan na si Gutesa? So ito sabi ni Amy Marcos. Amy Marcos, yung money delivery scheme na kinasangkutan nga nitong 18 dating militar. Pati na rin nga yung mga nai-report na koordinasyon umano ng ilang opisyala ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Mensahe nga ng dating ng senadora sa mga Marines, humarap sila sa Senado para mapanumpaan nila ang mga pahayag nila. Narito po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Napakaganda ng sinabi niya ni Amy. Sabi ni Amy, hindi natin sasabihin na totoo yan, pero para malaman natin kung totoo yan, kailangan nating imbestigahan. Di ba? Kailangan natin imbestigahan yan.
Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Diyos mio. Ito pa, yung isang wait lang hanapin natin yung yung kay Lacson. Saan na ba yung kay Lacson? Hindi, meron akong balita na, ayun nga, si Lacson, sinasabi niya na ito daw, may discrepancy daw. Kasi, una, wala pa si Tito Soto, tapos tawag dito, wala si De Lima, wala pa. Tapos sinasabi ni Lacson na parang may discrepancy, ang laki masyado nung sinasabi nila kasi may napunta pang pera kay Bersamin, may napuntang pera kay Alcantara, so sobrang laki ng pera na yon. We are talking about trillions of pesos na ninakaw from 2023 up to 2025. Ping Lacson, makinig ka. At saka ang pinag-uusapan, hindi naman sinabi ng mga kasi ang sinasabi ni Lacson doon sa sinabi niya na ito daw may discrepancy sa sa laki ng pera na pinag-uusapan. Flood control lang. Hindi ba ang sinasabi nga natin dito, flood control is just the tip of the iceberg. And hindi naman ang sinasabi ng mga sundalo that this money came from flood control. Hindi naman nila sinabi. Basta ang sinabi nila, total of 805 billion yung na-deliver namin. Kung saan man galing yan, hindi namin alam. Basta nag-deliver kami ng mali-malitang pera. Sasabihin pa ba naman nila na, ito, deliver nyo yung pera, galing to sa flood control. Hindi naman, uutusan lang yung mga yan. Ito, i-deliver nyo sa ganito, i-deliver nyo sa ganito, i-deliver nyo sa ganyan. Ito yung mga amount niya na. Tatanungin mo pa ba bilang isang napag-utusan, saan to galing? Di ba, hindi na. Ang sinasabi ng mga sundalo rito, total of 805 billion yung kanilang diniliver. Kung saan galing yun, kayo ang dapat mag-alam nun. Senado, Congress, NBI, DOJ, kayo ang dapat mag-imbestiga kung saan galing yung pera na yun. Galing ba sa droga yun? Galing ba sa customs yun? Galing ba sa smuggling yun? Galing ba sa corruption yun sa agriculture? Galing ba sa corruption sa DepEd? Corruption sa Department of Tourism? Corruption sa Science and Technology? Lahat. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na yun. And we are talking about itong sabi ko nga sa inyo, itong flood control scandal na to is just one scandal. Ang dami pang corruption sa Pilipinas. At lahat ng corruption na yan, yung corruption scheme dyan, pinapatakbo ng sindikato na yan ni Marcos, ni Romualdez, ni Zaldico. Yun talaga yun. Mga bossing kayo talaga. So regardless, magkano yung presyo niyan, kung nagtataka kayo, yun. Kung meron kang katanungan, ibuksan mo ulit yung Blue Ribbon Committee, ipatawag mo yung mga yan, tapos tanungin ninyo para malaman nyo, totoo ba o hindi. Hindi pa kayo nagkakandak ng investigation, meron na kayong findings. Si Ping Lacson, hindi pa nagsisimulang tanungin, dinidiscredit mo na yung affidavit nila. Panumpaan nila yung affidavit nila, kung mali yung kanilang affidavit, ipakulong mo, perjury. Si Yusek Bernardo at saka itong si Alcantara ilang beses nang nagpalit-palit ng kanilang affidavit. Yung affidavit nila sinumpaan sa Senate, iba na yung affidavit nila dyan sa korte. Nag-witness protection program. Paano nangyari sa mga pag-amin nila dyan sa Senado? O bakit hindi nyo kinakasuhan yan? Ping Lacson. Kasi masaya na kayo na makakasuhan si Cheese, makakasuhan si Villanueva, si Jinggoy, nakakulong na si Bong Revilla, masaya na kayo doon. Pero itong mga ito, si Bernardo, si Alcantara, yan talagang mga magnanakaw. Bibigyan ko kayo ng example. Sabi ko nga sa inyo, itong si Alcantara at saka itong si Bernardo, matagal na silang nandiyan sa serbisyo. Yung corruption diyan sa DPWH, it goes back to mga previous administrations pa. Administration ni Pinoy, Duterte, Arroyo, it runs back. Retroactive yan. It goes back to yung mga yung mga presidente na yan. Yung scheme na yan, ganyan na yan noon pa. Now, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nila may offer yan kay Pangulong Duterte. Kaya nga dami tinanggal ni Pangulong Duterte ng mga district engineer nung panahon niya. Ang dami mga congressman na hinighlight siya. Kasi itong scheme na to, nandiyan na yan sa DPWH. Ang mastermind ng pagnanakaw na yan, DPWH, yung mga district engineer, secretary, even yung secretary, pabago-bago secretary niyan. Halimbawa ako si Hernandez. Ang tagal ko na sa DPWH. Bryce Hernandez, si Bernardo. Ang tagal ko na sa DPWH. Ino-offer namin yung halimbawa yung scam. Ino-offer namin yung scam sa mga congressman.
Tapos yung congressman, papayag siya, "Uy, okay yan may parte ko dyan." Oo, may parte ka dito. Ang nakaisip ng scam DPWH, sila Bernardo, sila nakaisip ng scam. Ino-offer lang nila yan. Kaya nga, sa totoo lang, between Bongbong Marcos and itong si Bernardo, parehas silang most expensive. Parehas silang most guilty. Bakit? Ako yung may awak ng scam. In-offer ko kay Bongbong. Si Bongbong inapprove yung scam na yun. Uy, okay Hindi naman si Bongbong nakaisip nung scam na yun kung paano nila i-scamin yung pera. Hindi naman si Bongbong nakaisip nun Si Bongbong lang nag-authorize. Pero hindi siya nakaisip. Pero sangkot din siya. Least guilty siya? Hindi. Bakit? Kasi siya yung approver. Di ba? Tama? Siya yung approver. Ako ang nakaisip nung scheme, nung scandal, or nung scam. Ako nakaisip, si Bernardo. O kaya si Alcantara. In-offer nila. Tinanggap mo. Sinong sa kanila? Most guilty. Pareha sila. So itong Alcantara at Bernardo, yan talaga ang kawatan sa Pilipinas. Yan talaga ang ulo. Yan ang utak. Kung merong ulo ng sindikato, merong utak. Ang utak sila, tapos ang ulo. Kung hindi natin sinasabing totoo to kung pagbabasihan lang natin yung logic ko to pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Correct nyo na lang. Si Bernardo at saka si Alcantara ang utak, ang ulo, ang nag-authorize yung presidente dahil siya pumipirma Tapos ang nag-alok itong si Romualdez. Konektado 'yan. Bryce, yung Bernardo, Alcantara, Zaldico, Romualdez, Bongbong. Yan yung mga leader diyan. Pare-parehas na mga leader yan. Tapos, ang binibiktima nila, yung pera ng taong bayan. Tapos, nagmumukhang lehitimo. Yung pagnanakaw nila, kaya kahit umaga, nagnanakaw sila. Diba? Lanjo. Nako, marami pa tayong pag-uusapan. Pero hanggang dito na lang muna tayo. Ang dami pa natin topic. Hanapin ko yung ibang mga topic na hindi ko nakuha. And then, pag-usapan natin ulit mamaya. Merong Vox Populi ngayon. Manood kayo 6:00. Kausapin natin yung abogado nila, linawin natin itong mga bagay-bagay na sinasabi nitong mga congressman na ito, hindi daw sila kasali, ba't nakasama sa ganito, sa ganyan, and papaano ba sila nagsimula, ano ba talaga yung naging rason, bakit sila lumabas in the open. Tanungin natin yan lahat mamaya. Walang bahid politika, no holds barred, lahat ng mga questions natin, itanong natin sa abogado, and siguro baka may makausap tayo dyan sa mga Marines na yan, iklaruhin din natin yung sinasabi ng Army na hindi sila mga miyembro. Mamaya yan sa Vox Populi, alas 6 ng gabi. Mabuhay tayo. Lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, dasal lang, malapit na mga bossing. Mag-like, subscribe, follow sa ating lahat ng mga YouTube, Facebook accounts natin. At kung masaya ka dito, i-share mo, pinakamaganda, mag-super thanks ka. Yung Boss Dada 2.0, mag-subscribe naman kayo dyan at saka magpa-member naman kayo dyan members, and magla-live tayo dyan, members only. Maganda pag live, bakbakan talaga yun Anuhin nyo member kayo, tsaka magpakulay naman kayo dyan sa page na yan. Para masaya ang buhay natin pare-pareho. Malaking tulong yan sa advokasyang ginagawa natin. Mabuhay kayo, God bless us all, and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Wala
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa